to Him, for He cares for you. Hindi natin ibinibigay ang ating mga struggles and burdens sa ating Ama dahil lang sinabi niya. Pinapadala niya yung mga burdens na ito dahil siya po ay may pakialam sa bawat isa sa atin. That is the Father's heart. The next thing that we can see here is the Father's hand. The Father's hand, how much more God provides for you. In Matthew chapter 7, verse 7 to 11, we will be reading, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be open. Or what man is there among you who if his son asks for bread will give him a stone? Or if he asks for a fish will he give him a serpent? If you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven give good things to those who ask Him? Ang pinaka-konteksto po ng pinag-usapan natin ng verse dito is prayer. Yung paglapit natin sa ating Ama. Ina-encourage po tayo ng ating Panginoon Jesus na we approach God with confidence. Na huwag tayong mahiya. Kasi alam natin minsan kapag may linalapitan tayong makapangyarihan na tao, okay? Lagi mo naalala, lalo mo yung example. Kapag may kailangan kami sa principal's office noon sa school, kailangan lagi akong may kasama. Bilang class president, kailangan lagi akong may kasama, may hihingi kami sa principal's office. Samahan mo ko. Siyempre, ang sasama ko, walang iba kundi vice president. Wala siyang choice. No? Samahan mo ko, huwag tayo doon. Pagdating namin sa pintuan ng principal's office, ano ang gagawin? Mag-uusap mo, meeting pa kami sa harap, mga 5 minutes. O sino kakatok? Ikaw ako. O pag ako'y pumatok, ikaw yung mag-good afternoon sa loob. Dapat talaga panas. Kasi kinakabahan kami. We are approaching an office of the most powerful person doon sa school. Madalas tayo mga kapatid, kapag alam natin that we are approaching someone who is powerful, nahihiya tayo. Nanliliit tayo. Pero ang ating Panginoon sa Kristo, ini-encourage niya ang bawat isa that we approach God who is the most powerful being, the Lord of Lords, the King of Kings, our Heavenly Father, to approach Him with confidence. Sabihin mo with confidence. Pastor, sino ba naman ako para lumapit sa lumikha ng lahat ng ito? Sino ba naman ako para lumapit sa Ama natin sa langit na siyang pinakamakapangyarihan? Isa lang akong hamak na tao. Yes, we are mere humans. Yes, tao lang tayo. Pero dahil sa kanyang pag-ibig, binigay niya si Jesus. Amen. Na ngayon tayo ay tinatawag niyang mga anak. Sabi nga ni David, who is man that you are mindful of Him? Kaya huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya. There is a progression here. Una, we are to ask. Then if we come asking, we also come seeking. Pag kumatok ka, tao po, pag walang tao, talagang sisilipin mo sa loob, kung talagang walang tao, kung nagtatago na ng kinakapan mo. Okay? You seek. At talagang mga tao po, you seek, and then kapag wala talaga sumasagot ka, alampagin mo. Tao po! Okay? Tao po! Hanggang sa mag-isig yung mga tao sa atin. Yung mga verb na ito sa ating binasa na ask, seek, and knock, they are in present tense. In the original language, kung titignan natin, ibig sabihin po, we are to keep asking. We are to keep seeking. We are to keep knocking because you are approaching a Father. You are approaching a Father. Sabi nga doon, di ba? Kung yung ama mo, di ba? If you have a son, na humihingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Sabi ni Jesus, kung meron kang ama, I think he is addressing sa mga parents nito, kung ang anak mo ay nangihingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng bato? Kung anak mo ay nangihingi ng isda, bibigyan mo ba ng ahas? Ibig sabihin, kahit yung mga imperfect parents natin dito sa mundo, kahit na nagkakasala, kahit na hindi perfect, like what we said, imperfect, they know how to give good gifts. And good things to those who ask Him.
sa mga lumalapit sa Kanya. To those who ask Him. Sabi ni Warren Wiersbe, God does not spoil His children by giving them everything they want, but neither does He fail to meet their needs. Kasi anong tendency kapag in-spoil tayo ni God? Meron nga tayo tinatawag ng mga bata na spoiled brat. Dahil kapag in-spoil tayo ng Panginoon, kung ano lang yung gusto natin, kung ano yung gusto natin, I want this, I want that, I want those. Pero alam niyo, kahit hindi tayo in-spoil ng ating Ama sa Langit, hindi rin siya nagkulang na ibigay ang lahat ng ating pangangailangan araw-araw. He never fails to meet the needs of His children because a loving Father does not give everything a child desires. Ang binibigay ng isang ama, ang binibigay ng isang mabuting ama is something that is good. He is giving and He gives what is good. Sabi sa Philippians 4:19, and my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. Kaya ng Panginoon actually na ibigay lahat ng kahilingan natin. Kaya lang hindi genie si God na anuman ang ating hilingin dahil nainggit tayo sa kapatid natin, sa kapwa natin. Lord, merong bagong sasakyan yung kaibigan ko. Lord, merong bagong bahay yung kaibigan ko. Lord, di ba anak mo naman ako, alam mo kaya mo. Hindi dahil kaya niya, ibibigay niya. But God will give what is good to His children. Dahil alam niya kung ano makakabuti. Alam ba, hindi lahat ng mga tinuturing natin na pagpapala ay nakakabuti sa atin. Hindi lahat ng mga material na bagay na ating natatanggap ay nakakabuti sa atin. Because only God is good. Notice the promise, hindi niya sinabi doon na not all our greeds, not all our preference, pero sabi niya, all our needs. Yun po yung isusupply ng ating Panginoon. Kapag yung anak mo na, pag yung anak niyo po o yung mga bata nanghingi ng candy for breakfast, bibigyan niyo po. Kanya gumising, good morning. Oh, you want breakfast? What do you want for breakfast? Ano gusto mo kainin na yung almusal? Gusto ko ng candy. I want candies. I want chocolate. Bibigyan niyo po. Our response, of course, syempre hindi. Because a loving father would say no. Pero anong makikita? Anong point of view ng bata na madidisappoint siya? Hindi ako mahal ng tatay ko. Hindi ako mahal ng magulang ko. Sinabi ko naman yung gusto ko. Madidisappoint siya. He's seeing disappointment. Pero ang nakita ng ama, ang nakita ng magulang, is the nutrition that that child will get. Alam niya, hindi yun healthy. Ang makikita ng anak, ang makikita ng bata, pinagbabawalan siya. Pero ang nakikita sa point of view ng magulang, he is protecting the child. So ganun din tayo madalas mga kapatid. Nagtatampo tayo minsan sa ating Panginoon, nadidisappoint tayo, akala natin pinagbabawalan tayo ni Lord. Pero iba kasi yung point of view ni Lord. Meron siyang mas malawak na pagkakakita kung ano yung ating kahinatnan, kung ano yung tendencies natin because He's seeing the bigger picture, because He sees from the eyes and perspective of a father. Many times we pray from a child's perspective, pero ang ating Panginoon, He answers from a father's perspective. Ibinibigay niya sa atin hindi lamang yung ating mga kailangan, hindi lamang yung ating mga gusto, but He gives what is the best for you and for me. Laging the best ang binibigay ng Panginoon sa atin. Kaya pag sinabihan tayo ng Panginoon na no, not yet, na kailangan po maghintay para sa answered prayer, huwag tayong magtampo, huwag tayong lumayo sa Panginoon, mas lalo tayong kumapit dahil nais niyang ibigay sa atin ano yung pinaka-the best. Yun yung nakikita niyang deserve natin. Dahil kapag nagsisettle tayo sa mga good things sa ating paligid, pag nagsisettle tayo sa mga bagay na akala natin pinakamainam at mabuti sa atin, we are missing out the best things that God has in store for us. Kung makikita natin si Abraham at si Isaac, inutusan si Abraham ni God na dalhin si Isaac sa mountain at i-offer yung kanyang anak doon. Okay? With Abraham, ang nakikita niya, okay Lord, dadalhin ko yung anak ko, pupunta kami sa mountain. Pero hindi niya nakita na alam na ng Panginoon na merong ram doon. Na merong hayop doon na nilagay niya na para maging offering.
With Abraham, he's seeing this as a test. Pagsubok ito sa kanya. Pero ang ating Panginoon, nakita niya ito bilang provision niya kay Abraham. Sabi sa Genesis 22:14, and Abraham called the name of the place, the Lord will provide. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng oras, anumang araw, ang ating Panginoon, He is the God who is providing. The Lord will provide. Sabi mo sa atin mo, the Lord will provide. Amen. Baka may malaking pangangailangan niya sa mga oras na ito. Bawat sino may malaking pangangailangan, ask ka man. Amen. Nag-iyapan niya ba? Lahat tayo may pangangailangan. Pero ito yung magandang pangako ng Panginoon sa atin. He is the God, He is the Father who provides. Amen. Malakpakan po natin ang ating Panginoon. At ganito sinabi natin, minsan ang sagot ng ating Panginoon, sige anak, go ahead, ibibigay ko yan sa iyo. May mga pagkakataon din na sasabihin ng Panginoon, wait lang. O kaya naman sasabihin ng Panginoon, may mga pagkakataon that He has something better for us. And the Father's hand always give what is good and even what is the best. Amen? Yung pinakamainam, pinakamabuti para sa atin, yan ang ibinibigay at pinagkakaloob ng ating Ama. And that is the Father's hand. Sabi nga diba, hindi maikli ang kamay ng ating Panginoon para abutin tayo mula sa ating mga pangangailangan. Kaya ano man ang ating pangangailangan sa oras na ito, sa araw na ito at sa mga darating pang mga araw, makakaasa tayo na aabutin tayo ng ating Panginoon. Amen? Amen? The Lord will provide. Pangatlong panghuli po is the Father's hope. The Father's hope. Okay? How much more our Heavenly Father or how much more our God welcomes you. Because the greatest gift is not merely provision. God's greatest gift is relationship. Yan yung pinakamagandang natanggap natin sa ating Panginoon. Na magkaroon tayo ng personal na relationship sa Kanya. Ng personal na ugnayan sa Kanya. Sabi sa Romans 8:15, for you did not receive the spirit of bondage again to fear, but you received the spirit of adoption by whom we cry out, Abba, Father. By whom we cry out,